So yun mga ropa, good evening sa inyong lahat. Okay, bago tayo umalis mga ropa, basahin muna natin yung nag-DM sa atin. Kasi may tanong si Ropa sa atin. So ito, basahin ko muna sa inyo. Paano kaya to suplado? Mahinang nilalang pa din ba ang tingin ng mga babae kapag virgin ka pa na lalaki? Gusto ko lang sana yung una ko sa relationship ko talaga if ever. So yung gusto niya makauna is yung yung una niya magiging girlfriend. Hindi ko din kasi ginawa noon kasi I'm religious person. Also, wala naman ako option to do so. Pero now, working on my inner self. Engineering, work, may small business, maayos manamit, and tingin ko confident naman ako sa pananalita. Nakakausap ko naman ang cutie ng mga babae in person. May mga nakaka-date din me. Sinasala ko lang talaga sino mga deserving by the way they reciprocate. Oh, pwede. Tama naman. Pero kapag sex na usapan, tayo na, nawawala confidence ko kasi virgin pa ako, hahaha. Does it boils down pa din ba sa wala pa akong experience? Yup, NGSB ako. 28 years old. Lately lang nag-ayos ng sarili kasi lately lang din namulat lumabas sa comfort zone. Ano kaya maganda mong mapapayo, Ropa? Stay on track lang, no? Sa pag-improve ng sarili at game. Okay. So pag-usapan natin yan, lalabas muna tayo ng parking. Pag-usapan natin yan habang tayo nagmamaneho. Okay? Tara. So mga Ropa, ano masasabi nyo sa Ropa natin? Ano yung pwede nating maipayo sa kanya? Comment below mga Ropa. Kailangan niya ng tulong natin. Okay, so ba't kasi late ka na nag-start, Ropa? Feeling ko tuloy, napaka-nice mong tao. Kasi you are religious person, sabi mo nga. Well, ganyan talaga, Ropa. Kasi ngayon ko pa lang talaga nag-i-start, sabi mo nga. At yung pagdiskarte ng babae or ng mga kababaihan, talagang medyo mahihirapan ka sa umpisa. Yung mga nabasted nga ng maraming beses or yung mga dumidiskarte nga ng maraming babae na nahihirapan pa rin sa pag-pull ng mga babae. Yung pa kayang galing sa pagiging NGSB, di ba? Kasi ganito, Ropa, pag NGSB ka, syempre walang pinagkaiba yan sa hindi ka nagbabar. Pag pumunta ka sa isang bar, hindi mo alam ano susuot ko. In-invite kayo sa isang club or sa isang party na wala kang idea or maybe first time mo, tapos tinanong mo, anong natin, dress code natin, ano susuot ko. Sige, kahit ano lang, kahit mag polo shirt ka lang, kahit na mag long sleeve ka lang. Tapos pagpunta mo ron, puta, iba naman yung mga suot ng mga tao, malulupit. So ikaw, syempre, mas lalo ka ma-out of place, di ba? Kasi hindi mo nga kabisado yun, tapos feeling mo isa kang alien. Parang di ka belong. So same thing sa Ropa, pag-diskarte ng mga babae. Kung hindi ka mulat or kung hindi mo talaga na-experience at hindi mo na-experience yung mga rejection, yung pang-flex ng mga babae, talagang hindi mo siya matututunan agad-agad. At kahit na-experience mo na yung mga rejection or yung mga pang-flex ng mga babae or yung pag-approach ng mga babae, it doesn't mean malupit ka na. It really takes time, Ropa. Pero don't worry, you're only 28 years old. You still have time. Okay? Time is our greatest ally sa ating mga lalaki. Hindi tayo babae na meron tayong biological clock. Kung ikaw, babae ka, 28 ka ngayon, kailangan mo na talaga maghanap ng lalaki siya seryoso sa'yo. Dahil 2 years from now, kailangan mo na magpakasal. Or, for sure, iba na takbo ng utak mo. Naghahanap ka na ng lalaki na pwede mong makasama habang buhay. O yung lalaki na gusto mo seryosohin ka. Diba? Kasi ganyan ang mga babae, mga Ropa. Yung sinasabi nila, mabilis daw mag-mature ang babae. Yes, kasi may biological clock sila. Hindi mentally, kundi biologically. Gets? Kasi nga, ang value ng mga kababaihan usually nakatay saan? Doon sa ganda nila at sa fertility nila. Ngayon, kung mawawala yung pag-fertility nila, ikaw bilang lalaki, let's say, gwapo ka, matangkad ka, malupit ka, will you still or will you choose a woman na pwedeng hindi ka kayang bigyan ng anak? Or pwedeng mahirapan ka mag-anak, di ba? Or let's say, pwede ka mag-anak pero she's already 35 na marami nang naging experience sa buhay, na ikaw bilang lalaki, alam mo sa sarili mo na kaya mong kumuha
na mas bata sa kanya. So no offense to the ladies na nasa 30 plus na. Sinasabi ko to para sa mga kalalakihan na matutong mamili ng mga babae na talagang pasok dun sa criteria na hinahanap nila. Hindi dahil andyan na, siya na available, yun na yung pipiliin niya. Hindi ganun mga ropa. Gets? Ladies, hindi ko to sinasabi para ma-disappoint kayo or malungkot kayo sa sitwasyon na meron kayo ngayon kung nasa 30 plus man kayo. Sinasabi ko to para sa mga kalalakihan. Para sa mga kalalakihan na matutong pumili na talagang kung alam naman nila na nasa kanila yung criteria ng karamihang hinahanap ng kababaihan, I don't want them to settle for less, di ba? Because magiging unfair sila sa sarili nila. At kung sakali mang gawin nila yon, baka after some time, syempre ang lalaki, napakataas ng testosterone yan. Regardless kung anong edad, di ba? As long as mataas ang testosterone yan, talagang gusto niyan laging banat. Eh kung ikaw, babaeng nasa 35, 36, let's say nagkaanak ka na, nawalan ka na ng gana, so paano naman siya? Di ba? Kaya that's why good thing din na maghanap ang mga kalalakihan na talagang mas younger. At hindi natin maiaalis sa mga kalalakihan na talagang attractive sa mga younger women. Kasi nga, we are biologically hardwired na ma-attract sa mga babaeng fertile. Gets? Yung mga babae talagang nasa prime age na tinatawag. So sa Europa, ituloy mo lang. Ituloy mo lang yung ginagawa mong pagdiskarte sa mga babae. Pero yes, it can affect your game because you are NDSB. Kasi nga, hindi mo pa na-experience actual kung paano i-frame ang feminine energy. Kasi since NGSB ka, Ropa, ibig sabihin lang nun, hindi mo pa talaga na-experience kung paano i-frame ang feminine energy. So ibig sabihin, pwedeng hindi mo napapractice yung pagiging masculine mo bilang lalaki. Kasi pag ikaw naglilid na ng babae, diyan napapasok yung skills mo, or diyan napapasok yung pagiging masculine mo, or diyan nalalabas yung pagiging masculine mo na may leadership ka, may pagpoprotekta ka, at meron kang provision na binibigay sa mga kababaihan. I'm not saying na hindi ka marunong magprotekta, pero iba pag na-experience mo talaga. Gets? Pero okay lang yan, Ropa. It's not the end of the world. It's fine. Tuloy mo lang. Di baling NGSB ka, you can still pa rin. Sabihin mo sa babae, NGSB nga ako eh. Ha? Sure ka ba? But expect mo, pwedeng may mga babae na biglang mawala ng gana. Or pwedeng isipin nila, totoy ka pa. May mga ganun babae. Mga babae, pag nakikita nila masyadong totoy ang isang lalaki, or pag nalaman nilang virgin pa, yun ang tawag nila eh. May gatas pa to sa labi. Pero wag mong pakinggan yun. Gawin mo kung ano yung tingin mo na nararapat. Kung ano yung mga natututunan mo dito kay Suplado Moto, gawin mo. Okay lang yan. Ganun talaga, kailangan mag-start. Hindi ka pwede mag-skip eh. So kung NGSB ka at gusto mo na talagang mag-girlfriend, humanap ka ng talagang babae na na talagang deserving, sabi mo nga, di ba? Pero ganito kasi, Ropa, wag ka munang masyadong mapili. Okay? Wag ka masyadong poging-pogi sa sarili din minsan. Kailangan mo pa rin lumabas kasama yung mga iba't ibang klaseng babae. Para at least makita mo rin kung ano talaga hinahanap mo. Kailangan mo magkamali ng maraming beses eh. Para makita mo at maging malinaw sa'yo na ito pala yung babaeng hinahanap ko. Ganito pala yung gusto ko. Dati, nung 25 years old ako, ganito yung mga gusto kong babae. Pero ngayon, after 3 years, parang nagbago. Kasi may mga ganun, mga Ropa. Yung babae na trip mo during the time na nasa 20s ka or 25 years old ka, pwedeng mag-iba pag 35 ka na or pag 30 ka na. Gets? Kaya, don't stop. Don't stop dating women. Okay? Okay lang kahit NGSB ka, pero ugaliin mo lumabas kasama yung iba't ibang klaseng babae. Huwag ka munang masyadong mapili. Why? Kasi darating sa point na mas magiging mapili ka na pag umidad ka na ng 35 and up. Maniwala ka sa akin, Ropa. Yung mga babae na dati na parang hirap na hirap ka makuha, tapos umidad ka ng 35, tapos may sinabi ka na sa buhay, maniwala ka sa akin. Mag-iiba't itataas mo pa yung standard mo pagdating sa pagpili ng mga babae. Kaya sa ngayon, i-enjoy mo kung sino yung mga nandyan sa harap mo. But of course, syempre, huwag kang papalamang. Hindi pwedeng ganun.
Kung gusto nilang makadate ka, dapat sumunod sila. Di ba? At dapat talaga nagre-reciprocate sila sa mga gusto mo. At like I said, dapat ikaw ang nagpa-plan ng date nyo. Okay? Hindi sila. May mga babae na talaga itetest ka. Hindi, punta tayo sa ganito. Hindi, punta tayo sa ganyan. Sila yung magsasabi sa'yo kung saan nila gusto pumunta. Pero syempre, hindi ka dapat papayag ng ganun. Dahil unang-una, like I said, ikaw ang magpa-planon. Hindi ka dapat agreeable sa kung anong gusto nila, papayag ka. Kasi once na ginawa mo yun, na uma-agree ka lagi sa mga gusto nila, so anong pinagkaiba mo sa mga lalaki na kilala niya? Wala. So ibig sabihin, isa kang common. Ibig sabihin, predictable ka na. Gets? Ano yung sinabi ko sa mga ibang videos natin? You need to be unpredictable. Kasi pag unpredictable ka, doon mas tumataas ang interest ng mga babae, Ropa. Tumataas yung interest nila sa mga kalalakihan dahil hindi nila ma-figure out kung etong lalaki na to gusto ba talaga sila or type ba talaga sila or may potential ba na girlfriend din sila. Gets? Kaya mga Ropa, never ever be predictable. Start with don't be fucking agreeable. Okay? Puta, mulan pala dito mga Ropa. Anyway, balik tayo. So like I said, Ropa, tuloy mo lang. Huwag kang masyado mapili sa mga babaeng gusto mong makasama. Like I said, kailangan mo mapag-aralan yung mga move ng mga kababaihan. Though most of women are dictated by their emotions and move by their emotions, meron pa rin naman silang mga pagkakaiba sa isa't isa. Pero like I said, they are moved by their emotions because they are emotional creatures. They are always based on how they feel most of the fucking time. Gets? Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag kang mamili. Okay? Kung sino yung nandyan agad, i-date mo. Pero syempre, wag naman yung parang hindi mo nga type tas date mo nandyan sabi kasi ni suplado mo to Hindi naman ganun. Ibig sabihin is, kung ano naman, pasado pa rin naman sa criteria, though meron lang behavior na ayaw mo or attitude na ayaw mo, i-date mo pa rin. Para at least makita mo. Di ba? Pero kailangan, bilang lalaki, kontrolado mo kung ano yung nararamdaman mo. Dahil ikaw magdadali. Di ba? Hindi pwede na mas emotional ka sa babaeng dinedate mo. Hindi pwede na mas mataas ang pagtingin mo sa babae na dinedate mo. Dapat siya yung nasa ganong place, hindi ikaw. Kasi pag kayo nagkapalit, walang mangyayari, Ropa. You are pushing her to be masculine. Kasi ang mangyayari, parang inaagawan mo siya ng pwesto na maging feminine. Okay? So anong mangyayari? She may lose interest, Ropa. Kaya uulitin ko, sige lang, makipag-date ka lang. Walang masama, Ropa. Ituloy mo lang. Pero make sure na kahit papano, yung ide-date mo, meron talagang pagtingin ka. Diba? Yung type mo naman. Hindi yung ide-date mo, kasi, eto nasarap ko na, hindi ganun. Siyempre, wag mo rin naman sayangin yung oras mo sa babae na alam mong hindi ka rin sexually attracted. Di ba? Dalawa, yung present na lagi mong tatandaan pag nakipag-date ka sa babae. Nandun yung, emotional connection, and of course, nandun yung sexual possibility. Gets? Kasi pag walang sexual possibility, merong connection, ang mangyayari, ulit-ulit ko ito sinasabi, magiging interview yung date nyo. Pero pag meron namang sexual possibility pero walang emotional connection or any connection, ang mangyayari, hook up. Gets? Pero depende pa rin yan sa hanap nyong dalawa. Okay? May mga babae na gusto lang naman talaga hook up. Iba na mga babae ngayon, mga Ropa, maniwala kayo sa akin. Minsan, may mga babaeng gusto na nila, sila na yung nagli-lead, pero wag tayong papayag. Okay? Kasi yung ganyan mga babae na yan, sa umpisa lang yan, natitrill lang yan. Pag nakikita nila, kasi mga rin yun ego boost din sa kanila na napapasunod nila yung mga kalalakihan Pero honestly, they are sabotaging themselves pag lagi mo silang pinagbibigyan. Why? Kasi the more na pinagbibigyan mo ang babae na mag-lead ng relationship, the more na mas malaki yung chance na mawala yung interest nila sa atin. Gets? Kahit na sabihin mong mataas yung interest nila sa atin, kung siya naman lagi mong pinagli-lead pagdating sa relationship, then for sure she will lose interest. Gets? Wag tayong papayag sa mga babae na talagang trying hard to lead us. No. Hindi pwede na ang babae ang magli-lead sa atin or sa relationship na meron tayo. Okay? Ikaw ang lalaki.
Ang gusto ng mga babae is talagang maging babaeng babae pagdating sa feeling nating mga lalaki. Okay? So yun lang guys, thank you so much. Anong takeaway natin dito? Okay lang maging NGSB. Walang problema yon. Dahil lahat naman tayo nagsimula sa ganun. Pero, don't ever forget to improve your game. Lalo na habang tumatanda tayo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.